At nasaan yung throne of grace na yon, Mark Paul? It is on the cross. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Alam mo, Mark Paul, itong verse 16, kailan ko lang ito natutunan, yung talagang kahulugan niyan. Kasi dati akala ko yung pag-approach sa throne of grace, paglapit lang kay Kristo, yun lang. Pero ito palang throne, may kahulugan ito, Mark Paul. Yung trono sa Bible ay nangangahulugan ng judgment. Lalo na kapag may sinabing may nakaupo sa trono, siya yung judge. Okay? At sabi dito, let us approach. Yung palang paglapit, yung approach, Mark Paul, sa trono na nakaupo yung judge doon, magpapahatol ka. Yun ang sinasabi sa Daniel 7. Sa Daniel 7, sabi doon, the Son of Man approached the throne where the Ancient of Days was seated. So si Jesus hinatulan sa Daniel 7 kasi pag lumalapit ka sa trono, hinahatulan ka. So dito, Mark Paul, yung pangatlong factor ng pagkakaroon ng faith after having righteousness by faith, yung pananampalataya nagpapahinga, hindi gumagawa para sa sariling kaligtasan. After reading the Bible, magpapahatol ka. Yung pala yung sinasabi ng verse 16. Approach the throne of grace. At yung trono na iyon, Mark Paul, yung judgment, yung standard ng judgment ay grace. Yes. Kasi throne of grace Doon ko naunawaan, judgment according to grace pala ito, yung sinasabi dito, so that we might receive mercy. Ang tatanggapin natin dito, hindi condemnation, kundi mercy and find grace to help us in our time of need. At nasaan yung throne of grace na yon, Mark Paul? It is on the cross. Yes. Sabi sa John chapter 12, 31, 32, and I, when I am lifted up, will draw. Palalapitin ko lahat ng tao sa akin, magkapareho sila na sinasabi. Sa John 12, 31, I will draw all men, palalapitin ko lahat ng tao sa akin para hatulan ko. Sinasabi doon na this is the hour of judgment. When I will judge all men, doon sa John 12. Dito sinabi throne of grace. So iisa lang sila na sinasabi dapat magpahatol tayo doon sa cross. Paano ba magpahatol? Di sabihin mo makasalanan ka. 'Di ba? Sa korte may plea. How do you plea? Guilty or not guilty? Di siyempre dito paglapit mo sa throne of grace, guilty ka. Sabihin mo, Lord, makasalanan ako. Tapos sasabihin ng judge sa iyo, si Jesus sabihin sa iyo, Joel, talaga makasalanan ka talaga. Kaya lang dahil anak kita, naaawa ako sa iyo, hindi kita hahatulan sang-ayon sa law. Kasi pag hinatulan kita sang-ayon sa law, mamamatay ka, punta ka impyerno. Kaya ibang gagamitin ko standard. I will judge you according to grace. And then, dahil grace ang ginamit, hindi titingnan yung ginawa mo, kundi yung ginawa ni Kristo. Kasi grace, si Kristo yun, di ba? Si Kristo sumunod. He was obedient unto his death. Di, na kay Kristo ako, sumunod na rin ako. So, not guilty ako dahil na kay Christ ako. Kaya, magkakaroon ako ng mercy. So, yun yung pangatlong way na pagkakaroon ng faith. Napakaganda ng talata na ito. Dito na, Pastor, chapter 4 ng Hebrews, it is speak a lot about salvation. Na it is faith alone at grace alone. Kaya kung titignan natin, ang gusto ko lang ipunto doon, Pastor, yung with confidence. Kasi tayo bilang tao, ang ating trait, siguro naka-DNA na sa atin yun simula nung nagkaroon tayo ng kasalanan. Kasi si Eva at Adan, ganun din Nung nagkamali sila, nagtago sila, ayaw nilang lumapit. Ganun din tayo. Kahit doon sa mga tao na kaparehas natin tao, di ba? Pag nagkaroon tayo ng kasalanan, imbis na manghingi tayong tawad, gagawin natin, lalayo tayo. Ganun din sa loob ng church. Kapag nagkamali ka sa loob ng church, imbis na manghingi kayo ng kapatawaran para maging isa kayo sa loob ng church, hindi. Lilipat ng simbahan, magsisimba sa iba. So, ganun, Pastor, naging trait na ata natin yun. Natatak na sa DNA natin simula nung nagkasala si Eva at Adan. Pero ganun din, Pastor. Sa Diyos, ganun din tayo minsan. Pero ang sabi dito, let us then approach God's throne of grace with confidence. May pagtitiwala. Dahil hindi tayo mapapahiya kapag tayo yung lumapit. Yun din yung sabi ng Bible, di ba, Pastor?
o hindi niya tayo itatakwil kapag lumapit tayo oo. sa Kanya. Kaya napakagandang truth, Pastor, na there is two judgment. One is according to the law. Kapag doon tayo nagpahatol, hinintay natin yung great white throne judgment. Wala tayong ikaliligtas ng Pastor. Yes, pero kung ngayon, yung present, yung today na rest, yung ating papasukan, yung grace na yon, doon tayo nagpahatol. Dito pa lang, Pastor, sa lupa, tatamasahin mo na yung sarap ng pakikisama kay Kristo. Kasi kung wala si Kristo sa langit, Pastor, ayoko rin doon. Kaya dito pa lang sa lupa, naranasan ko na siya at nakakasama ko na siya, nakakabanding ko na siya. Paano pa kaya sa langit na walang hanggan? Ang ganda nung idinugtong mo yung today, no? So, pwede nating idugtong yun. Today, enter His rest. Yes. Enter salvation by grace alone. Today, read your Bible. And today, magpahatol na tayo, approach the throne of grace, approach the judgment of God, where He will use grace. Yun ang summary ko, Mike Paul.